Hello, everyone, and welcome to a very brand new episode of the Quar Talks podcast, the podcast where we talk about life, relationships, and everything in between. My name is Paul Andiso, and for today, kamusta muna kayo? Siyempre, kakamustahin ko muna kayo. Kung nakikita nyo, may bago tayong set. Charis, hindi yun bagong set. Lumipat lang ako ng ibang position kasi ayoko galaw-galaw ng mga gamit. Andito yung laptop ko eh. But anyway, kamusta kayo lahat? Today is a very rainy day here in Baguio City. Ano siya? Andito pa rin si Typhoon Christine, I believe. And I do hope that everyone is safe in their houses. If you're listening right now, I do hope that you are safe and sound. And sa mga lumalabas at nagbabalak lumabas dyan para pumarty o kaya makipag-inuman, bumabagyo day, wag ka na lumabas. Delikado. Take it from me. Take it from me. But how are you this week? Kamusta naman kayo? Sana by next week, wala na tong bagyo. Feeling ko, ang alam ko, Sabado ata, mawawala na siya. But anyway. Ang topic natin today is a very sensitive, hindi naman sa sensitive, pero medyo touchy yung topic. Suggestion to ni Ate Keith nabasa ko sa isang notes niya nung isang araw, nung nagtanong ako. Dapat kasi sumagot kayo para may topic, diba? Pero parang gusto ko ding pag-usapan is yung topic about families. Ayan. So, ang topic natin for this episode is all about families. Tanong ko muna sa inyo. Ilan kayo sa magkakapatid? Tangina parang Dora. Ilan kayo sa magkakapatid? Sa amin kasi 3 kami. Ako yung bunso. Taba ko parang lasing. Ayan. Ako yung bunso, tapos ang panganay ate ko, tapos sumunod yung kuya ko. Ang gap namin ng kuya ko, 12 years. Oo, kasi 22 ako, 31 siya, 32, parang ganun. But so parang yung dynamic namin, very, very weird, ganyan. Pero, ayun, gusto ko lang tanungin kung ilan kayo sa pamilya nyo. Kasi, sabi daw nila, iba talaga yung experience kapag may kapatid ka sa mag-isa mo lang. Ayan, tanong ko sa inyo, sino sa inyo ang nag-iisa sa buhay or nag-iisang anak? Gusto ko malaman kung anong experience yun as an only child sa family nyo. Kasi, sabi nila, hindi ko sabi sabi nila, mostly daw yung mga taong only child yung mga taong nasa-spoil. Tapos parang alam mo yun, parang syempre nasa-spoil kasi ikaw nga lang naman yung anak, 'di ba? Sa'yo lang ibibigay lahat ng oras tsaka attention. Tapos basta maraming negative na connotation, di ko nasasabihin. Pero yun yung tumatak sa akin. Tapos daw kapag may mga kapatid ka, tapos middle child ka, or yung ang order, ang panganay breadwinner, ang middle child ang tawag doon, black sheep or yung problem sa pamilya. Tapos yung bunso, yung pinaka-spoiled. Sa amin, feeling ko ganun din naman. Personally speaking, spoiled din naman ako sa buhay. Pero, ayun, yun lang. Yun lang masasabi ko. Spoiled ako sa buhay. So, ayun, gusto ko lang i-tackle yun kasi pumasok sa isip ko. Pero hindi yun yung topic natin. Madami tayong topic. Let's start with tanong ko din sa inyo sa mga taong kagagraduate lang, sa mga friends ko. Sa mga friends ko dyan. Ano yung family or ano yung expectations ng family nyo after mo graduate? Nalulusaw yung mic ko, yung holder ko. But ano yung expectation ng family mo after mo graduate? Kasi 'di ba syempre may iba-iba naman tayong kinalakihan sa buhay. Meron yung iba kasi na
alam mo yun, super bigat nung expectation ng pamilya nila sa kanila. For example, pag panganay ka, malaki yung expectation sa'yo kasi gusto nilang maging breadwinner ka or gusto nilang ikaw yung magpasok na ng pera or tumulong sa pamilya, ganyan. Or kapag yung pamilya mo lumaki or yung pamilya mo napapalibutan ng mga matataas na profession. For example, pamilya mo, police, bombero, um, army, ganyan, lawyer, attorneys, doktor. Syempre, napapalibutan ka ng ano. So, may mga expectations din sila. Sa akin, personally, although napapalibutan ako ng mga yun na, ng mga taong, alam mo yun, may mga ibubuga sa buhay na mga bombero, mga police, ganyan. For me, hindi ko siya tinake as something na nakakakaba. Kasi, or hindi ako na-pressure. Ayun yung word na pressure, oo. Na-pressure ba kayo sa mga ganun? Kasi ako kasi hindi. Kasi, before, hindi ako na-pressure before. Although, sa akin, lumaki ako na napalibutan ng ganun. Sinabi ko talaga sa sarili ko, ayokong mapunta sa ganong field din. Kasi, syempre, madami na nga tapos dadagdag ka pa. Pero, ngayon, nag-graduate ako. Nagsisink in na pala talaga yung pressure na dapat kailangan ganito ka kasi yung kamag-anak mo ganito or yung nanay mo, tatay mo, ate mo ganito. So you have to be this very professional and then this very hindi naman sa uptight pero yung may kailangan kang ipakita sa buong pamilya mo na kaya mong makipagsabayan sa kanila. Luckily, hindi naman ganun nagpe-pressure yung family ko kung ano yung gusto kong kunin. And I do believe that medyo privileged naman ako sa ganun. Pero sa mga taong sinunod yung pangarap ng pamilya nila, ano yung thoughts nyo? Or ano yung thoughts nyo ngayon? Gusto ko sanang marinig kung ano yung feeling na sinabi ni mami mo na ganito, kaya ganito yung kukunin mong course or ganito yung tatahakin mo sa buhay. Ano yung feeling nung ganun? Hindi ko alam kung tone deaf ako ha, pero naku-curious lang kasi ako. Kasi syempre gusto ko din naman malaman para at least meron akong information or knowledge about sa ganun. Tapos, ayun, ano pa ba? There are a lot of, if you define the word expectation pagdating sa pamilya, madami yan eh. Expectation kung saan ka lulugar sa trabaho, expectation sa pag-ibig, expectation sa buhay, ayun, expectation sa pag-ibig. At this age, hindi pa naman ako napapressure na ikasal, pero hindi nila alam na ayokong ikasal. That is the point. At hindi ko gusto magkaanak. But yeah, meron kasi yung mga pamilya din, di ba, na oy, ganito ka na, ilang taon ka na, mag-isa ka pa rin, bakit wala ka pa rin jowa, wala kang asawa, pake mo. 'Di ba? Like, girl, ilang taon, mas okay na yung single ka, tapos tumanda ka ng may pera, tapos yung pamilya mo yung pinapakain mo or yung mga pamangkin mo, kapatid ng anak mo, ng mga kaibigan mo, 'di ba? But, yeah, anyway, maraming expectation sa buhay na iniisip ng pamilya mo or maraming types ng expectations sa buhay pagdating sa pamilya. And ang masasabi ko lang sa inyo, galing sa akin, ang natutunan ko sa buong buhay ko is that
kahit may expectation ang mga tao sa paligid mo, as long as you are doing it freely, or you're doing the things that you love freely, and you are learning from it and gaining knowledge and experience sa ginagawa mo. And as long as wala kang natatapakan tao, okay lang yan. Kahit hindi masunod yung expectations ng pamilya mo, as long as you are making yourself proud and happy. And you are somewhat also giving back to the people who helped you. Diba? But yeah. Now, let's talk about closeness sa family. How close are you with your siblings? How close are you with your parents? How close are you with your relatives? Ayan. Sa akin, ilan ba sila magkakapatid? Ang magkakapatid data sa mother side ko more than 8. Tapos sa tatay ko more than basta parang more than 5 sila pareho. Tapos marami silang pamangkin. Ang close ko lang sa mother side ko isa. Ang pamangkin ata, ay ang pinsan ko ata sa lahat sa mother side is around more than 15. Isa lang ang close ko. Pati sa father side, more than 15 ata, isa lang din ang close ko. So, isa lang per side. And that is because I grew up feeling like I was being outcasted for being gay. I don't know, pero baka based on my perspective lang siguro yon. That's why pagtanda ko na hindi ko na naging close sila, di ko na sila naging close. Kasi natatakot ako dati na asa rin ako, bading, ganyan. You know, yung common thoughts ng isang closeted gay person dati na baka naasarin ka, ipahiya ka, tapos yung feeling na sarili mong pamilya hindi close, sarili mong pamilya hindi suportado sa'yo, ganyan. Sa father side ko pala, dalawa pala. Tapos hindi ko pa pinsan, pamangkin ko pa yung dalawa. So, oo, dalawa close ko sa father side. Kaya ayun, dati natatakot talaga ako sa kanila na kasi syempre alam mo, bata naman tayo lahat dati, naririnig natin nag-aasaran, bading bakla, ganun. So baka siguro doon nag-root yung takot ko na maging close sa kanila. But right now, I don't know what they're doing. I don't know if anong ginagawa nila sa buhay, but I hope that they're doing fine and they're doing well. And I hope to see them soon and catch up with them. Na yung carry lang, ganyan. Pagdating naman sa pamilya, hindi rin ako close sa pamilya ko. Kung ito yung bahay namin, andun sila sa salas, lagi ako nasa kwarto. mga 10 out of 24 hours, mga ganun, or 15 out of 24 hours, nasa kwarto lang ako, hindi ako lumalabas ng kwarto. And every time na magdi-dinner silang lahat, hindi ako nakikisabay, lumalabas lang ako kapag tapos na sila or tulog na lahat. It's not that hindi ko sila close, pero I'd rather much be alone or spend my time alone or isolate. Hindi maganda mag-isolate ha, pangit yon. Sometimes lang dapat. Pero yeah, ayun. Pagdating sa pamilya, I always keep things hidden from them. Syempre inamin ko naman na madami akong tinatagong sikreto sa kanila, na hindi nga nila alam na meron pala akong jowa nung grade 12. After ko graduate, dumating na lang yung ex ko sa bahay, nagsumbong sa nanay ko. Hindi alam ng nanay ko na may jowa ako. Buti na lang hindi niya sinabi sa tatay ko. Pero ayun, nalaman ng nanay tsaka ate ko. Muntik mamatay yung nanay ko. Muntik atakihin yung nanay ko kasi ginawa ng ex ko. Pero yeah, ayun. Ganun ako katago ng secrets. Kasi dati, nung bata ako, super madada ako. Tapos, alam mo yun, yung super
pabibo ako dati, ganyan. And then nakakarinig ako na, ano ba, sobrang pabibo mo, ikaw na lang lagi kumukuha ng ganyan. Ikaw na lang laging sumasali, ikaw na lang laging naglilider-lideran, ganyan. So medyo natamaan ako doon, tapos bumaba yung confidence level ko. Kaya habang tumatanda, medyo nagda-die down din yung, hindi man sa confidence ko, pero yung way of pagsasali ko sa mga bagay-bagay and then pagkukwento ko sa kanila. Na yung dating makwentong bata, ngayon pag tinanong, anong ginawa mo? Tapos wala, pumasok nag-aral, tapos umuwi kami agad, ganyan. Hindi nga nila alam na hindi nila alam na nag-host ako ng pageant, hindi nila alam na nag-host ako ng awards, hindi nila alam na nanalo ako ng awards. Nung graduation, doon lang nila nalaman na may award ako. Habang naglalakad kami pataas ng stage ni Mama, doon lang niya nalaman na may award pala ako. Na, ayun, may award pala akong 2. Kaya, ganon. Tapos kami ng kapatid ko, nasabi ko na to before, pero kami ni Kuya, hindi kami close nung lumalaki ako. As in, super away talaga kami bakla. May time na ano bang katik? Sorry. May time na inaway niya ako or inasar-asar niya ako. Tapos, sa sobrang buwisit ko sa kanya, sinabuyan ko siya ng tubig. Parang mga ako nito 10 years old or 12 years old na ako. Tapos 25 siya, siguro 24. Kaya, ayun, ganun, alam mo yun, sibling behavior. Tapos, naaalala ko lang na super kami mag-away dati. Minumura ko siya dati. Kasi nga si Kuya din tuso. So ako, tumutuso din ako. Sumbongero pa ako sa nanay ko kung ginagawa ng Kuya ko. Kaya, ayun. And sabi ko nga, naiinis si Kuya dati sa akin kasi akala niya, siya daw yung bunso, tapos humabol ako. So, malas siya. Ayun ang point. Namin naman ni ate, dati ang pagkakaalala ko sa kanya, nung bata ako, hinahatid niya ako sa UC. Hinahatid niya ako sa UC. Nag-aaral siya sa UC, kasama niya akong pumapasok. So, bago kayo naging UC yan, sa mga kaibigan kong UC yan, naging UC yan din ako. Ate ko nga lang yung nagklase, hindi ako. Ang lakas ng ulan. Kung naririnig niyo, sorry pasensya. Ang lakas kasi talaga ng ulan. But, yeah. Ayun, si Mami naman, si Mama, ang pinaka-close ko talaga dati nung bata ako. Pero ngayon, hindi ko na siya gaanong close. Pati si Daddy. May picture kami ni Daddy dati nung bata ako. Natutulog ako sa niya, sa belly niya. Alam mo yun, yung mga 5 years old ata, 6 years old, tapos natutulog pa rin ako sa tiyan niya. Ganun kami ka-close si Daddy nun. Siya ang naghahatid sa akin sa kinder. Nung kinder tsaka elementary. Kaya, super cute namin dati. Tapos, kapag after ko mag-classes nung kinder, pumupunta kami ng Burnham. Tapos, pinapasakay niya ako dun sa may elephant. Tapos, nagsuswing kami. Ay, tanda ko pa, hindi mo kaya. Kaya, ayun. Pero nung tumanda na ako, syempre, nagbinata si bakla. Naging patago na siya sa mga sikreto niya. Hindi na ako naging close kay Daddy. Ngayon, gusto ko magpaturo ng mag-drive sa kanya, pero laging busy din naman. Tapos ako laging antukin, 12:00 ako nagigising. Hindi kami nagtutugma. Tapos lagi kami nag-aaway ni Daddy ngayon. Pero okay lang, love ko pa rin naman siya. Ayan. Ayun. Pagdating din sa family, medyo hindi mo rin maiiwasan yung yung humihingi ka ng validation sa family mo sometimes. Kaya, minsan, that is the reason why I don't brag na ng mga achievements ko sa family ko actually. Kwento ko na naman, dati kasi, nung grade 1, overachiever ako. Laging top 1 sa class. Tapos, after nun, grade 2, naging bumababa na yung top ko. Habang naging grade 6, 52 kami sa klase, di ba? Star section. So, 52 kami sa klase. Ang grade ko, ang top ko, 48. Ang average ko ata nung grade 6, 84.
Pero come to think of it, grade 6 average mo 84, sakto lang din naman kasi star section yun eh. Kung hindi yun star section, parang carry pa. Pero kasi star section yun. Kaya ang mga achievers dun, mga 95, 90. Pero, okay lang. Tanggap ko pala yung 84. So, ayun, anyway. Nawala ako sa top na dire-diretso magmula grade 3 hanggang high school. Tapos around grade 9 or grade 10, umabot ulit ako sa top 6 with an average ng mga 86 ata, ganon. Tapos sinabi ko sa kapatid ko, "Uy, grade 9 to, grade 9 to. Alam mo ba, top 6 ako." Ganyan, super happy ako. Tapos yung feeling na ang tagal mong hindi nagka-rank, tapos nagka-rank ka ulit, taas-taas ng level ng katawan mo. Tapos sasabihin mo, ay, top 6 ka lang? Sinong hindi iiyak dun, di ba? Kaya, ayun, magmula nung time na yun, hindi na ako nag-brag ng mga achievements ko sa pamilya ko. Kasi it's either sasabihan ako ng pabibo ako masyado, or yung takot na baka yung achievement para sa'yo, hindi pala achievement para sa kanila. Parang kulang pa sa kanila. Kaya, yun lang. Ayun yung problem ko dati. Pero ngayon, sinusubukan ko namang magkwento kahit pa paano ng mga nakukuha ko. Kukuha kong achievement sa buhay. Ano pa ba? Balik tayo sa life after graduation. Ako kasi, hindi naman sila ma-pressure na magtrabaho ako agad. Pero syempre, napapressure din naman ako sa sarili ko para mag-work agad. Para naman may maibigay naman dito sa bahay. Hindi naman ako palamunin lagi. Pero yung sinasabi kasi sa akin ngayon, mag civil service exam daw ako, ganyan. So, sinusubukan kong mag-review to take the exam, of course. Syempre, important din naman yun sa career mo. May use din yun sa buhay. Kaya, nagre-review ko ngayon. Pero, pagdating sa family dynamics after graduation, hindi ko pa naman siya nararamdaman. Pero feeling ko eventually mararamdaman ko na siya next year. Pag ako wala pang trabaho next year, talaga iiyak na lang ako, day. Mararamdaman ko na yung, ang gastos mo dito? Tapos, kape mo lang ba bibili lahat? Ganon. Pero ngayon, chill pa naman. Babalikan kita next year, mag-update ako kung anong sasabihin nila. Pero, yeah. Now, kayo, ang tanong ko sa inyo, ano yung mga family values na sinasabi sa inyo dati na kinalakihan nyo hanggang ngayon? Ano yung mga bagay na ganun? Di ba meron yung mga ganun? Yung alay ka ng atang. Sa amin kasi nag-aatang pag may sakit, ganyan, or kapag Pasko, may birthday, or syempre, araw ng patay. Ang atang, yung iaalay yung karne ng manok. Pinikpikan yun eh. Karne ng manok, pinikpikan or baboy ata. Tapos, hindi ko alam kung tradition to ng Mountain Province. Pero meron kasi yung lalagyan talaga ng lalagyan ng atang. Tapos, lalagyan ng pinikpikan or baboy. After nun, pagdadasal mo sila, tapos hahanapin mo, sasabihin mo lahat ng pangalan ng mga namatay sa buhay mo, tapos kakamustay mo sila, sa nagabayan mo kami, ganun. So, ayun yung family values or traditions na nakikita ko ngayon. Tapos, yung superstitions, ayun pala. Sakto mag-Halloween. Yun yung, may mga superstitions din sila. Lalo na yung nanay kong super superstitious na kapag may sakit, pinapakita meaning tinatanong sa albularyo ba yun? Pero parang ganun, parang anong tawag dun? Clairvoyant? Yun ba yun? Basta yung
meron kaming kamag-anak na ganun, na pag may sakit ako dati nung bata ko, lalo ng elementary, eto sikreto ko nung elementary Dati, lagi akong sakitin. Pero meron talaga yung mga araw na wala akong sakit, nagsasakit-sakitan lang. Ang nangyayari, imbes na ipa-doktor, syempre, minsan di na pinapa-clinic, pero usually papa-clinic talaga. Pero minsan, imbes na ipa-doktor, pinapakita. Sabi ko, gamitin ko na lang yung term na pinapakita. Pinapakita. Tapos, lagi ang sinasabi, may sumusunod sa'yo, may tao sa'yo, may sumusunod sa kanya, ganon. Meron yung time na nag-cathedral kami, tapos mga grade 5 ako nito, kasama ko yung pinsan ko. Naglibot kami sa cathedral. The next day, nagkasakit ako legit. Legit na sakit na yon. Tapos, ano bang verb doon? Pinakita ako. Tapos sabi daw, may sumusunod daw na babae sa akin. Kaya ang nangyari that day, pinikpikan sila and atang and everything. Tapos the next day, nawala naman yung sakit ko. Hindi ko alam kung yung superstition lang or yung feeling na kunyari na gamot ka ng pagdadasal sa mga gods or pagtataboy ng multo or sadyang nawala lang talaga yung sakit ko nung araw na yun. Pero yeah, ayun, isa pang tradition na nakuha ko. And then, kayo ba? Ano bang traditions or values ang nakukuha niyo sa bahay? Isa pang value or tradition na pinalakihan ko dati, bawal kang magwalis sa gabi. Di ba laging yun? Kasabihan niya na bawal magwawalis sa gabi kasi baka lumabas daw yung malas. Ganun ba yun? Pero ngayon, kaya siguro ako minamalas kasi every night ako naglilinis, nagwawalis. Gabi kasi ako nagwawalis, hindi hapon. Kaya baka lumalabas talaga yung malas sa araw na yun. Ayun, ano pa ba? Wala na akong maisip eh. Wala na nga. Pero yeah, ayun. Yun ang family values or traditions na naiisip ko. Kayo, ano ba ninyo? Lusaw na siya. Kung hindi kayo nanonood ngayon, ang mic holder ko po is isang Toblerone. Kaya, lusaw na ang Toblerone. Pwede ko na siyang gawing chocolate dip mamaya. Ayun, eto, last. Sige, last. We'll keep this podcast short and simple lang kasi, naman, sometimes talaga, medyo onti-onti ang topic ng gay. But, eto, ang last is yung pinaka-close na topic to my heart. And this is about being gay and coming out. I will tell you about my coming out story right now. Why, Charis? That was around grade 10 or mga grade 11, grade 11 na eh. Actually, na-record ko na to. May isang episode nito and then hindi ko na siya in-upload kasi umiyak ako. Pero, ang start nun is umaga ng isang araw, sabi ng tatay ko, pumunta daw ako sa kapitbahay para makipag-party. Hindi naman ako palalabas na tao sa kapitbahay. Ayoko nang kumakausap ng mga kapitbahay because I don't know them and I don't want to talk to them. Tapos, hindi ako pumunta. Pagdating ng gabi, umuwi yung tatay ko. Wala yung nanay ko, nakabiyahe. Ate ko wala din. Pag-uwi ng tatay ko, lasing siya. Tapos, asa kwarto ako, tapos tinawag niya ako sa sala, nag-usap kami. Sabi niya, bakit ba ayaw mo pumunta? Galit siya sa akin malala. Tapos, inamin ko na sa kanya, merong isang matanda dito sa kapitbahay namin na inaasar akong bading. Meron yung time na naglakad lang ako, tapos sabi niya, ba't ganyan lakad? Bakla ka ba? Sabi niya ganon. Matandang babae,
Kaya, after nun, hindi na talaga ako lumalabas kasi natakot ako dati. Parang, alam mo yun, na parang pag-uusapan ka ng lahat. Kaya, ayun. Tapos, naalala ko pa, sabi ko pa, meron din yung isang gabi na nagiinuman sila daddy, tsaka ang kuya ko, tsaka yung mga tropa niya sa taas namin, basta, sa ibang kapitbahay, na pinag-uusapan din ako na sabi na bakla daw ako, ganyan. Kaya after, iba talaga, parang sine talaga daw yung nangyari. Ito yung store, ito ako. Umaakyat ako dun sa may store, tapos huminto ako, tapos saktong narinig ko yung pangalan ko, tapos ako yung topic. Kaya after nun, umiyak talaga ako pag uwi namin na hindi niya alam na alam ko yon yung pinag-usapan nila. Tapos after nun, sabi niya, bakit ba kahit anong sabi nila, ba't ka nagpapatama? Ba't ka natatamaan? Tapos sabi ko, paano pag sinabi kong gusto ko rin sa lalaki? Sabi kong ganyan, umiyak kami pareho. Kasi syempre natatakot ako, lasing yung tatay ko noon. Although alam ko namang endearing siyang person, natatakot pa rin ako. Tapos, after that, medyo blurry na yung mga sumunod na nangyari kasi nalutang talaga yung utak ko nun. Pero ang alam ko, nag-iyakan kaming pareho. Parang sabi niyang, tanggap pa rin naman niya, pero mahirap daw. Medyo kailangan niya mag-adjust. Pero right now, ang pinaka-sweet sa kanya, sinusubukan talaga niyang maging, alam mo yun, open sa mga bagay-bagay. Meron nga talaga minsan, pag ang ganda ng suot ko, sasabi niya, ay, ganda-ganda naman ng anak ko. Sabi ko, ha? Ang ganda. Sabi kong ganun. Pogi ko nung araw na yun. Tapos sabi yung ganda-ganda naman ng anak ko. Ganun yung tatay ko ngayon. Tapos meron din yung type na akala niya tulog ako. Tapos naririnig ko, bakit may naririnig akong something familiar? Pagbukas ko ng pinto sa sala, nanonood siya ng Drag Race, te. Nanonood yung daddy ko ng season 6 finale, yun. Nakita ko pa si Ador Delano pumunta dun sa harap ng stage. Naglalakad. Tapos nakikita ko, nanonood yung tatay ko ng Drag Race. Sabi kong ganun, mga grade. Kailan ba yung finale ng season 6? 2014. So mga around 2016 ko nakita yon. Kaya, ayun, dun ko na realize na, feeling ko, open naman siya. Sa nanay ko naman, the day after niya ako kinausap, kasi dun siya umuwi, galing biyahe. Tapos naalala ko, umakyat siya sa double deck namin, tapos kinausap niya ako. Tapos sabi niya, tanggap naman kita, ganyan, wag ka lang magme-makeup ha. Tapos ngayon, hindi niya alam, sinusubukan mag-drag. Tapos, araw-araw na ako nag-makeup ng fresh lang. Pero wala naman na silang pakin. Tanda na ako eh. Bakit ba? And, ang masasabi ko lang, if they're against sa ganon, they don't have a choice because I'm still their son. Kung itaboy nila ako, pero hindi ako pipigil doon. Kaya, ayun. And sa siblings ko naman, kay ate okay lang naman. Kay kuya, sabi din niya yun wag kang magme-makeup wag kang, nalala ko, asa bakon kami nun tapos lasing siya, tapos kinausap niya akong ganyan. Tapos naalala ko pa, dito ko nalaman na siga talaga siya nung junior high siya. Yung sinabi ko ng isang episode, the previous episode, na sabi talaga niya sa akin, pag may nambunggo sa'yo, sabihin mo sa akin, madami akong kilala sa Burnham. Sabi nung ganun. Sabi ko, mahal mo pala ako. Akala ko nag-aaway tayo dati. Kaya, ayun, doon ko na paniwalaan na love ako ng kuya ko. And love ko din naman yung pamangkin niya. My one and only. But, yeah. And that is my story of how I came out to my parents and my family. Except sa lola ko. Sinabi ko pala sa lola ko. Sinabi ko din sa pinsan ko. Sinabi ko sa kanilang lahat. Naalala ko pala. Yung lola ko kasi, nagsasalita siya. Pinapasok kami lahat na magpipinsan tsaka pamangkin. Tapos nagsabi siya ng huling... Basta nagsabi siya ng message. Buhay pa lola ko, huwag niyo na mapatayin. Nagsabi siya ng message. Tapos, umiyak ako. Tapos parang nag-come out ako sa kanya.
Tapos parang kinokontra niya yung sinasabi ko na, hindi, baka mag-aasawa ka din ng babae, mag-aasawa ka ng babae, ganyan. Syempre wala ka namang magagawa, matanda na yun. And hindi ko na planong buksan pa ang kanyang utak kasi baka mahirap na. And buti na lang, andito yung homophobic kong kuya dati, pinsan dati na super inis na inis ako kasi inaasar akong bading. Yung, yung pinaka-homophobic kong pinsan, siya pa yung nagsabi sa lola ko na, wala tayong magagawa dyan wala tayong magagawa sa kanya, ganyan talaga siya. Sabi niyang ganun, so napatingin na lang ako habang umiiyak, habang naluluha. Kaya, ayun. Di ko alam na feel ko nung araw na yun. Kasi meron din yung time before ako tinawag ng lola ko na dumating din yung tita ko. Tapos, out of nowhere parang lagi niyang inaasar sa akin. Oh, may lipstick ka na ba? May lipstick ako sa bahay. Anong gusto mo lipstick? Derogatory yung pagkakasabi niya. Yung feeling na sarili mong tita, sasabihan ka ng ganun na aasarin ka na may lipstick ako sa bahay. Anong gusto mo lipstick? Tapos sinabi ko talaga sa pinsan ko. Sinabi ng pinsan ko sa nanay. Nasabi ng nanay niya. Dapat sinabi mo, ay tita may lipstick din ako sa bahay. Mas maganda pa yung brand. Bigyan pa kita. Dapat sana sinabi ko yun. Kasi pagkatapos niyang sinabi sa akin yun, sabi ko talaga, tita, di na nakakatawa yung joke mo. Paulit-ulit na lang. Sabi kong ganyan. Tapos umalis na ako sa harap niya. Buong gabi na hindi na ako kinausap. Nahiya siya sa akin. Kaya, honestly, I don't care about her anymore. If you have relatives in your family that you feel like they don't support you or they don't show you love or they don't accept who you are and what you do, don't give a fuck about them. Blood is thicker than water, sabi nga nila. Pero sometimes, blood can be disintegrated by hydrogen peroxide. Kaya, kung makapal man yung dugo na yan, sabuyan mo ng hydrogen peroxide para mawala. Kung hindi nagpapasaya sa buhay mo yung mga taong naninira, ay yung mga taong nakapaligid sa'yo, bakit mo pa sila isasama sa circle mo, 'di ba? Pwede mo naman na silang iwanan or pwede mo naman silang iwasan. Kaya mas better na sometimes piliin mo na lang kung sino yung nakapaligid sa'yo. Mas better na onti na lang yung nasa circle mo kaysa naman yung super dami pero hindi naman talaga fully support sa kung anong ginagawa mo sa buhay. Hindi naman kita susuportahan talaga kapag magnanakaw ka, kriminal ka, mamamatay tao ka. Pero yung pagiging bading lang tapos ganyan ka pa, homophobic ka pa, no. You are trying to tell that to someone na super advocate sa rights ng queer rights tapos trans rights. Sinong hindi ma-offend doon, 'di ba? Parang medyo mali na yung tita. Send ko sa'yo to para naman maintindihan mo kung nararamdaman ko. Pero ayun, yeah. To sum up this episode, nasabi ko naman na mahalin mo yung mga taong nagmamahal sa'yo at iwanan mo yung mga taong hindi ka mahal. Charis. Mahalin mo pa rin yung mga taong hindi ka mahal. Kasi balang araw, kapag hindi mo na sila mahal, mamahalin ka nila pabalik at magsisisi sila kung bakit di ka nila minahal. Plain and simple. Or kung mahirap talaga, di ignore. Sabi nga sino ba nagsabi nun? Sabi nga nung babae, nung TikTok, bashers. Huwag niyo akong pakialaman. Scroll, ignore, block. Ayan lang. So, next time, kung nafe-feel niyong na-outcast kayo sa family niyo mismo, it's either you, try and talk to them and figure out kung ano yung kailangang i-figure out or open up. B, B nga, open up. Or C, kung feeling mo talagang nakaka-hurt na sa self mo and
detrimental na yung ginagawa sa'yo, then, goodbye, di ba? So, ayun lang. Thank you very much. Wala na, nalutang na ako. But yeah, thank you very much for watching. This has been a very touching story. Ay, touching ang puta. Touchy story to tackle, pero gusto ko din siyang i-tackle kasi parang madami naman tayong magigets dito eh. And yeah, thank you very much for watching Quartalks, the podcast. I hope to see you next episode, and hugs and kisses. I don't know. Bye!